Masayang araw po, mga ka-PL. Bakit parang wala yatang ganitong pahayag si Mr. President dito sa mga kasundaluhan na nagbuwis po ng buhay at gumawa ng kabayanihan sa pakikipaglaban sa Mauti sa Marawi? Bakit parang si Inday lang yata, ha? Ang nagbigay ng pahayag at nagpasalamat po? Nasaan po ang presidente? Nagtatanong lang, wala ba talaga siyang amor sa mga kasundaluhan? Di ba nung isang linggo, nung isang araw ba yun, nag-ikot siya sa ilang kampo ng ating mga kasundaluhan. Ano pala yun? Loyalty check lang ba yun? Nagtatanong lang. Kasi parang wala po akong napansin na naglabas siya ng pahayag, no? Oy, salamat nga pala sa mga kasundaluhan, yan, na nagipaglaban sa grupong Mauti sa Marawi. Wala po. Ito po si BP Inday Sara. Panoorin po natin yung kanyang magandang sinabi po sa ating mga kasundaluhan. Kaya mahal na mahal ito si Inday ng ating kasundaluhan Di ba? Pero bago ko po simulan, pakikisiyo po sa mga ka-DDS, mga kababayan, mga ka-PL na rin na hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. Paki-like naman po ang video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang. Buti ba po ito si BP Inday? May pagmamahal talaga sa mga kasundaluhan. Mataas ang pagtingin niya. Iginagalang niya. Ewan ko lang po yung isa. Hindi ko alam kung meron siyang pahayag. Hindi naman po tayo nakasubaybay na. Noon, nakasubaybay tayo. Pero ngayon, wala na. Pero, syempre, dadaan naman talaga yan sa sa Facebook, di ba? Wala talaga akong napansin. Ano ba naman itong mamang ito? Eto na ho. Mga kababayan, Assalamualaikum. Hindi sapat ang mga salita upang mabigyan natin ng tunay at makahulugang parangal ang 6 na mga sundalo na nasawi sa pakikipaglaban sa teroristang Mauti Group sa Munay, Lanao del Norte noong ika-18 ng Pebrero. Ang kanilang kabayanihan ay kapalit ng kaligtasan ng mga Pilipino hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Sa ating pakikiramay sa kanilang mga pamilya ay tandaan sana natin na totoo ang banta ng terorismo at wala itong pinipiling biktima. Tandaan din natin ang panganib ng pangalap ng kabataan sa terorismo. Konkretong halimbawa ang pagpapasabog ng bomba sa Rojas Night Market sa Davao City noong 2016 at ang pananakop nila sa Marawi City noong 2017. Tandaan din sana natin na sa Marawi Siege ay napatunayan nating hindi natin isinusuko kaninuman ang ating kalayaan, kapayapaan at kaunlaran. Bilang isang Mindanaon, personal para sa akin ang laban na ito. Bilang mga Pilipino, sana ay magkaisa tayo makiramay sa mga naulila at supilin ang kalaban ng bayan. Sumasaludo kami sa inyong mga pumanaw namin na sundalo. Pinakadakila ang magbuwis ng buhay para sa bayan. Maraming salamat sa inyong katapangan at pagmamahal sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Syukran. Yun na nga. Di ba, kahit na matagal na yon, dapat pa rin makiramay bilang paalala o pag-alala man lang natin sa ating mga namayapang kasundaluhan na nagbuwis ng buhay. Alang-alang po sa pagtatanggol, ayan, sa ating inang bayan. Ayan po si BP. Yung isa, tulog. Tulog o makabangag na naman. Joke lang po. Di ba?
hindi naman lang nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila. Ganyan po ang isang Inday Sara Duterte. Hindi nakakalimot sa magagandang nagawa ng ating mga kababayang kasundaluhan. Ayan, di ba? At hindi naman talaga dapat kalimutan. Kulang nga aniya ang salitang parangal. Di ba? Kaya hanggang sa 6 na taon ng kanyang panunungkulan, sigurado ho tayo dyan mga kapiel, patuloy at patuloy niyang pasasalamatan itong ginawang kabayanihan ng ating kasundaluhan. Lalo na po yung mga nagbuwis ng buhay. Pero eto na naman tayo. Yung isa, wala eh. Wala talaga siyang pakialam. Nag-ikot man siya nung nakaraan, pero parang loyalty check lang. O ano, akin pa ba kayo? O hindi na? Kasi baka may mga bumubulong na sa inyo dito na mag-aklas. Baka ganun yung mga baka lang. Di ba? Haka-haka lang natin yan. Kasi wala talagang amor itong mama na ito sa ating mga sundaluhan. Hindi niya alam na kapag ito mga men in uniform, kapag tumalikod dyan sa isang pinakamataas na opisyal sa ating bansa, mamimiligro ang kanyang posisyon. Hindi siya natatakot dyan. Hindi siya natatakot dahil pasulong na ang kanilang tsa-tsa. Nako, huwag kayong pakumpiyansa. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. At karamihan po ng Pilipino ay ayaw sa tsa-tsa o dito sa PI. Kaya huwag kayong pakasigurado. Anumang oras, pwedeng malusaw yung PI ninyo. Ayos. Dito na po tayo sa pangalawang pag-usapan natin mga kababayan. Dito po sa mga nagtatanong kung bakit wala daw silang napapanood na video ng SMNI dito sa Laban Kasama ang Bayan, Itanong Mo Kay Panelo, Pulso ng Bayan, at kung ano-ano pa. Ito po, nag-post po si Tito Jason sa mga kababayan. Ito po ang sabi niya. We are on a break. Ayun, naka-break ho sila. Nasa taunang bakasyon at team building po kami ngayon. Ayun. Itinao na rin po namin ang annual engineering and maintenance break for our transmitter. Technical Operations Center and Studio Upgrade. Okay? Maliwanag ho, wag ho kayong mag-alala. Alam ko po, nagtatanong kayo, baka ginurgor na ni Ismags mga kapil. Walang problema. Ayos lang. Mag-antabay lang po tayo. Baka bukas o sa susunod na araw, magbabalik na po sila sa ere. Abang-abang lang po tayo. Ayos? Hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.